Armed Forces of the Philippines gagawa ng pag-upgrade sa mga isla na hawak ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pilipinas gagawing mga military base sa mga teritoryo na inaangkin ng China. Defense Chief Gibu Teodoro hindi nagustuhan ng bunganga ng Chinese Foreign Minister. Kalihim ng depensa biniltahan ng China. Ang mga bagay na ito ang ating tatalakayin mga kaibigan, kaya't humanap na ng pwesto at tengay buksan para updated ka sa mga kwentong digmaan. Isang magandang hakbang nga mga kaibigan ang gustong gawin ng ating bansa ukol pa rin sa issue sa West Philippine Sea na kung saan halos lahat ng mga isla ng Pilipinas ay gusto ng agawin ng China. Ayon kasi sa report mga kaibigan, ang Pilipinas ay balak na i-develop ang mga isla at bahura ng bansa sa West Philippine Sea. Magkakaroon ng mga upgrade sa mga isla na hawak ng bansa para mas maging komportable ang mga sundalong Pilipino na magbantay sa mga yaman ng bansa sa West Philippine Sea. Ayon sa General ng Pilipinas na si General Romeo Brawner na gusto nila na i-upgrade ang siyam na mga isla na nasa Kalayaan Island Group. Kasama na dito mga kaibigan ng Ayungin Shoal na sentro ng mga komprontasyon sa pagitan ng China at Pilipinas. Dito rin nangyayari ang mga pangaharang at pambobomba ng Chinese Coast Guard ng mga tubig sa mga resupply boats ng Pilipinas. Sa ngayon ng Ayungin ay may mga bantay ng mga Philippine Marines na nakabase sa BRP Sierra Madre. Kasama rin sa magkakaroon ng upgrade para sa military ng Pilipinas ay ang Pag-asa Island, ang pinakamalaking isla na hawak ng bansa sa West Philippine Sea. Sigurado na mas madaling ma-upgrade ang islang ito mga kaibigan dahil sa mayroon itong runway na pwedeng lapagan ng mga C-130 cargo planes. Napag-usapan din mga kaibigan ng Armed Forces of the Philippines ay bibili ng mas maraming mga barkong pandigma, radars at fighter aircrafts para sa pag-shift ng atensyon ng bansa mula sa internal defense patungo sa territorial defense. Habang uminit naman ang ulo ng Philippine Defense Chief mga kaibigan, matapos nga ang pahayag ng Chinese Foreign Minister, umalma kasi ang China sa sinabi ng Presidente ng Pilipinas na si President Bongbong Marcos matapos nitong batiin ng Taiwan elected President sa pagkapanalo nito. Nagalit ang China dahil ayon sa kanila na nilabag umano ng Pilipinas ang One China policy sa pag-recognize ng bansa sa Taiwanese President. Sinabi ng Chinese Foreign Minister na kailangan pa daw magbasa ng maraming libro si Pangulong Marcos para malaman ang kabuuang detalye ng Taiwan issue. Nagalit ang kalihim ng depensa ng Pilipinas sa komento ng China at sinabi na nakakalungkot na ang Chinese Ministry of Foreign Affairs spokesperson ay yumuko sa ganung kababa at gutter level na usapan. Inunsulto umano ng China ang ating Pangulo at lalo pang sinisira ang sarili at ang ministeryo, kabilang na dito ang partido na kanyang kinakatawan sa proseso. Sinabi rin ng University of the Philippines Law Professor J. Batumbakal sa Inquirer, isang maritime law expert na kinikilala rin ng communique na ang Pilipinas ay patuloy na magkakaroon ng iba pang relasyon sa Taiwan sa kabila ng diplomatic recognition na ginawad sa PRC. Wala sa communique ang nangangailangan ang Pilipinas na putulin ang lahat ng ugnayan sa Taiwan, kabilang ang pakikipagkaibigan sa kalakalan at ekonomiya na nanatiling mahalaga para sa Pilipinas. Ang pahayag ng People's Republic of China na nagsasabi sa isa sa pinuno ng estado kung ano ang dapat gawin ay isang walang pakundangan na pagsuway sa pambansang soberanya, isang insulto hindi lamang sa pamunuan kundi pati na rin sa sambayan ng Pilipino na kanyang kinakatawan.